Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng wheelchair ng OVP sa higit na mga nangangailangan sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga nahandugan nito ang isang senior citizen na na-stroke ilang taon na ang nakakaraan. Si Brian Latasa sa report. Bagong wheelchair ang handog ng Office of the Vice President Eastern Visayas Satellite Office para sa senior citizen na si Victor Plimaco mula sa Barangay Cavite East sa Palo, Leyte. Kwento ng anak ni Tatay Victor na si RV, mahigit 4 na taon nang magka-stroke ang kanyang ama. Dating magsasaka o nagtatanim ng palay si Tatay, ngunit napilitan itong manatili na lamang sa kanyang bahay matapos magkasakit. Nag-stroke siya nung 2018, then after nung stroke niya, nagka-stroke siya ulit mga after 2 years naman po. Then simula nun, wala din na talaga siya naka-recovery na makalakad. Hanggang yun, palagi na lang siya nasa kwarto. Pag pinatherapy namin siya, kaso wala talaga kasi one time nag-try siyang pumunta ng CR ng mag-isa lang na siya parang na out of balance, na tumba sa may dito sa labas, and then nagkaroon siya ng small fracture sa may backbone niya. Kaya simula nun nahirapan na talaga siyang lumakad tsaka tumayo, kaya palagi ko na lang ina-assist siya pag nagsi-CR, pinapaliguan, pati din sa pagkain yun, kaya palagi na lang siya nakahiga sa kwarto. Si RV ngayon ang nag-aalaga sa kanyang ama. May time nga na mag-abroad din sana ako, tapos yun, kaso nag-stroke si Papa. Parang inano ko na lang na mas mag-focus na lang ako kay Papa. Alagaan kasi nung time na yun, kami lang dalawa yung magkasama. Si Kuya kasi nasa Cebu doon nag-work. Naano ako kay Papa kasi nag-stroke nga siya, tapos parang walang mag-aalaga. Kaya ako na lang nag-ano na hindi na lang talaga ako aalis. Alagaan ko na lang si Papa. Simula grade 2 kami na lang ni Papa yung magkasama kasi nung grade 2 si Mama nag-abroad. Hanggang yun, mga ilang years din yung bago umuwi si Mama. Kaya kami lang talaga ni Papa yung magkasama. Kaya nahihirap din ako humiwalay kay Papa. Yung way of pasasalamat ko na lang sa kanya is yung naalagaan ko na lang siya. Sobrang hirap naman, kaso yun nga, kailangan din tanggapin nga, yun na nga yung kalagayan ni Papa. Wala na din naman ako magagawa, hindi ko na din naman mababalik yung dati para maanuhan si Papa na yung para mag-iba yung paano siya mag-alaga sa sarili niya para hindi siya ma-stroke. Yun, kailangan tanggap ko na din na ganyan na din si Papa kahit mahirap. Kaso magulang ko din ako, Papa ko yan, kaya alagaan ko hanggang makakaya. Dahil walang wheelchair noon, binubuhat ni RV ang kanyang ama tuwing pinapaliguan, kaya't malaking tulong umano para sa kanya ang handog na wheelchair ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Sobrang laking tulong na po, lalo na kay Papa na hirapan din maglakad, lalo na pag pinapaliguan ko siya, hindi na ako mahihirapan pag babalik kay Papa sa kwarto. Saka sobrang laking tulong talaga ng wheelchair na ito sa amin. Makaano ni si Tatay dito, makapasyal na siya dito. Pwede din na siya tatama din papunta sa terrace or dito para magpa-araw. Kasi nung walker na siya kasi din nakatayo tapos maglalakad, parang sumasakit nga yung may fracture niya. Kaya pag mga ilang minuto lang gusto na niyang pumasok kasi masakit na daw likod niya. Ngayon may wheelchair na, di na siya talaga, di na siya tatama din. Mabuti nga meron dahil yung nakakalis ako yung Opo, maraming salamat po kay kay Ma'am BP Inday Sara sa pagbigay po ng wheelchair na to para kay Papa. Malaking tulong po to sa amin, lalo na sa pagpapaligo kay Papa. Hindi na kami mahihirapan. Yun, maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Mula po dito sa Palo, Leyte, ako po si Brian Latasa. Ang lahat
Para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino, Valiente News. Iba pang benepisyaryo ng Wheelchair Assistance Program sa Eastern Visayas, kilalanin ang kanilang kwento tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.